Ito ay bisperas ng bagong taon nang sinipa ako ng aking sariling ama sa labas ng bahay upang magkaroon ng silid para sa mga anak ng kanyang bagong asawa. Mayroon akong ibang pamilya ngayon. Wala nang lugar para sa iyo dito, ang kanyang mga nagielo na salita. Iniwan ko ng walang layunin, ngunit sa susunod na araw, isang eksena na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman ay magbubukas sa aking mga mata. Ang pangalan ko ay Marina, 20 taong gulang ako, at sa hapon na ako ay bumalik mula sa unibersidad para sa pagtatapos ng bakasyon na may magaan na puso. Ang mga kanta ng Pasko sa radyo ay hindi na ako nag-abala, gusto ko lang makauwi, ibalik ang aming sagradong tradisyon. Tuwing ika-negatibo 31 ng Disyembre, ang aking ama at ako ay upo sa sala, gumawa ng malakas na tsaan na may lemon at pulot, dahon sa pamamagitan ng mga album ng larawan at pag-usapan ang tungkol sa aking ina. Naaalala ang mga oras na masaya kami bilang tatlo, bago siya kinuha ng aksidente sa kotse mula sa amin 2 taon na ang nakalilipas. Ang mga sandaling iyon ay ang aming kanlungan mula sa sakit, isang ritual na nagpapanatili sa amin ng buhay. Ang aking ama na si Mikhail Sergeyevich ay nagdusa ng labis mula sa pagkawala na sa mga unang ilang buwan ay isinara niya ang kanyang sarili tulad ng isang talaba, na isawsaw ang kanyang sarili sa kanyang trabaho upang hindi lumubog sa kalungkutan. Ngunit unti-unti bumalik siya. Tumawag siya tuwing linggo upang makita kung paano ako ginagawa sa kolehiyo, nag-alok ng tulong pinansyal, at ang kanyang tinig ay palaging nagdadala ng isang tono ng isang taong nawala ng paraan. Paano ka hindi mawawala kapag nawala mo ang pag-ibig ng iyong buhay? Dumating ako sa aming bahay sa mga suburb ng Moscow bandang 6 sa hapon. May iba, ngunit hindi ko matukoy kung ano. Ito ba ay isang bagong garland? Isang dekorasyon na inihanda niya? Kinuha ko ang aking maleta sa labas ng puno ng kahoy at tumingin sa aking bag para sa mga susi. Ito ay pagkatapos na ang mundo ay gumuho, ang susi ay hindi lumiko sa kandado. Sinubukan ko ulit, iniisip na pagod lang ito sa biyahe, ngunit hindi. Iba ang padlock. Hindi kailanman binago ng aking ama ang mga kandado. Kumatok ako sa pintuan. Narinig ko ang mga yapak. Nang mabuksan ito, isang babaeng hindi ko pa nakita bago tumingin sa akin na maihitsura ng isang tao na naantala ng isang pulubi. Ano ang gusto mo? Tanong niya nang hindi nagtatago ng kanyang kakulangan sa ginhawa. Paralisado ako. Ito ang bahay ng aking ama. Ako si Marina, napunta ako sa mga pista opisyal dito. Agad na nagbago ang kanyang mukha, na parang may pinindot sa isang pindutan. Ang lamig ay nagbigay daan sa isang sapilitang ngiti, ang uri na hindi niloloko ng sinuman. O, Diyos ko, Marina ka, bulalas niya, na parang nakikipag-usap sa isang bata. Ako si Alina, bagong asawa ng iyong ama. Nagpunta siya sa merkado, ngunit babalik siya. Halika, pumasok ka, mahal ko. Ako ay hit sa isang katotohanan tulad ng isang suntok sa tiyan, ang aking ama ay nagpakasal. At hindi niya ako binalaan. Kailan? Bakit? Naglakad ako sa pag-drag ng aking maleta, at kahit na pareho ang hitsura ng lahat, wala nang katulad ng dati. Mga bagong larawan sa mga dingding, iba't ibang mga kortina, kakaibang mga bagay na nakakalat sa paligid. Pupunta ako sa aking silid, sabi ko, patungo sa hagdan. Aking anak na babae, mas mahusay na maghintay para sa iyong ama dito. Hinarang ni Alina ang aking paraan na may ngiti na masyadong matamis upang maging taos, puso. Ang iyong silid ay kasalukuyang nasasakop. Busy. Paulit-ulit akong hindi naniniwala. Sa pamamagitan ng sino? Halika, umupo, ipapaliwanag ng iyong ama ang lahat. Wala akong pagpipilian. Iniwan ko ang aking maleta sa sahig at naupo sa aming dating sofa, habang si Alina ay nakaupo ng napakalapit na ginawa niya akong tumalikod. Naiintindihan ko na ito ay dumating bilang isang pagkabigla sa iyo, patuloy niya, kasama ang plastik ng ngiti. Ngunit ito ay pag-ibig sa unang paningin, tulad ng sa mga pelikula, nanunumpa ako. Nagpakasal kami ng 2 linggo na ang nakakaraan, kami lamang ang 2 at ang aking mga anak na lalaki sa tanggapan ng rehistro. Ang kanyang mga anak, si Timur at Igor, na may edad na 8 at 10, ay kaibig-ibig ayon sa kanya. At ang aking ama? Mahal niya sila. Hindi siya mabubuhay nang wala sila. Ito ay pagkatapos ay narinig ko ang isang ingay sa itaas,
mga hiyawan, mabibigat na yapak, isang bagay na bumabagsak. Sila ang aking maliit na anghel, tawa ni Alina. Masaya sila. Nabuhay kami sa isang maliit na apartment at marami silang puwang dito. At kung saan eksaktong naglaro sila? Tanong ko kahit alam ko na ang sagot. Binago ng iyong ama ang kanilang silid para sa kanila. Pininturahan niya ito ng asul, idinagdag ang mga kama ng bunk, na puno ito ng mga laruan at kahit isang video game. Siya ay sobrang mapagmahal. Ang aking hininga ay na-hit. Iyon ang aking silid, kung saan ako lumaki, kung saan sumigaw ako para sa aking ina, kung saan itinago ko ang bawat memorya. At ang aking mga bagay. Well, maaari mong pag-usapan iyon sa iyong ama. Dapat kang sumang-ayon, Anya, na parang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Binuksan ang pintuan ng harapan. Pumasok ang aking ama na may mga bag mula sa supermarket, at nang makita niya ako, walang kagalakan, kahit na isang mahigpit na yakap tulad ng dati. Isang dry nod lang. Hello, Marina. Nakikita kong nakilala mo na si Alina. Kumusta, tatay? Bumangon ako, inaasahan ang ilang kilos ng pagmamahal, ngunit iniwan lang niya ang pamimili sa mesa. Magandang bagay na narito ka. Sa ganitong paraan malulutas natin ang lahat ng sabay-sabay. Umupo siya sa armchair at tiningnan ako na parang tinitingnan ang isang problema na malulutas. Marina, kailangan mong maunawaan, ang mga bagay ay naiba ngayon. Mayroon akong isang bagong pamilya. Nakatira sila rito. Wala nang puwang para sa iyo. Ang lupa ay tila nagbukas sa ilalim ng aking mga paa. Tatay, ngayon ay bisperas ng bagong taon. Pumunta ako rito para sa pista opisyal. Saan ako pupunta? Nagkibit, balikat lang siya. Iyon ang iyong problema. 20 taong gulang ka, Marina. Ikaw ay may sapat na gulang. Malutas ng mga matatanda ang mga bagay na ito para sa kanilang sarili. Si Alina, palaging nakakatulong, iminungkahi, paano ang tungkol sa isang hotel? O bumalik sa Republika? Tiyak na may isang tao doon. Tiningnan ko ang aking ama, inaasahan na sabihin niya, nag-kidding ako, syempre manatili ka. Tingnan natin ang mga album, tandaan ang iyong ina, tulad ng dati. Ngunit nanatili siyang tahimik. Maaari ba akong manatili ngayong gabi? Hanggang sa makahanap ako ng ibang lugar. Hindi man lang pinahintulutan ni Alina. Kung gaano nakakahiya. Bukas ay dumating ang aking mga magulang mula sa Irkutsk, ang aking kapatid kasama ang kanyang pamilya, lahat ng mga kama ay sakupin. Makakakuha ka lamang ng paraan. At idinagdag niya, halos masayang, ang iyong mga bagay ay nakaimpake na. 3 kahon sa iyong lumang silid. Maaari mong kunin ang mga ito at pumunta. Umakyat ako sa hagdan sa mga nanginginig na binti. Sa pasilyo, ang mga larawan ni Alina kasama ang mga lalaki. Wala sa akin, wala sa aking ina. Itinulak ko buksan ang pintuan sa kung ano ang hindi na aking silid at halos gumuho. Ang mga pader ay nagpinta ng isang agresibong asul, bunk bed sa halip na ang aking kama, mga laruan na itinapon sa sahig, mga poster ng mga superhero. Sa sulok, 3 mga kahon ng karton. 20 taon ng buhay ang nabawasan sa 3 kahon. Bumaba ako sa kanila, isa-isa. Ang aking ama at Alina ay bumulong sa kusina, nang makita nila ako, natahimik sila. Okay, nakuha mo ba ang lahat? Tanong niya, beaming. Tiningnan ko ang aking ama sa huling pagkakataon. Talaga, tatay? Sipain mo ako sa bisperas ng bagong taon? Hindi man lang siya tumingin sa akin. Pamahalaan mo, Marina. Palagi kang mayroon. Inilagay ko ang mga kahon sa puno ng kahoy, naghihintay pa rin sa kanya na tumakbo sa akin. Sabihin na ito ay isang masamang biro, isang hindi pagkakaunawaan. Hindi ito tumakbo. Pumasok sa kotse, hindi alam kung saan pupunta. Madilim na at sa susunod na araw lahat ay sarado. Kinuha ko ang aking cellphone at nagsimulang tumawag sa mga kamag-anak. Chalisa, voicemail. Uncle Roman, walang sagot. Pinsan niya, hindi lamang nasagot na mga tawag. Sa wakas, sumagot si Tiagalia. Marina, darling. Kumusta ka? Auntie, pasensya na akong inistorbo ka, ngunit nasa mahirap na sitwasyon ako.
Maaari ba akong manatili doon ngayon? Ah, anak ko, nasa OMS kami. Lumipad kami sa pamilya ni Anatoly sa umaga. Bumalik lang kami pagkatapos ng pista opisyal. May nangyari ba? Hindi, okay lang. Maligayang bagong taon. Naghanga ko at pinatong ang noo ko sa manibela. Lahat ay may isang lugar upang pumunta. Lahat maliban sa akin. Noon ay naalala ko si Lola Raya, ang ina ng aking ina, na nakatira sa isang lungsod ng 2 oras ang layo. Hindi kami nagsalita ng mahabang panahon, palaging sinabi ng aking ama na huwag abalahin siya sa aming mga problema. Ngunit marahil type ko ang numero. Sumagot siya sa pangalawang singsing. Marinok ka, anong kagalakan? Iniisip ko lang kayo. Kumusta, Lola? Makinig, kailangan ko di. Kailangan kong magtanong sa iyo. At mahirap. Ang kanyang tinig, palaging matatag, ngayon ay nanginginig sa pag-aalala. Ano ang nangyari, aking apo? Kakaiba ang tunog ng boses mo. Bumuntong, hininga ako ng malalim. Nagpakasal si Itay 2 linggo na ang nakalilipas. At ngayong gabi sinipa niya ako sa labas ng bahay. Sinabi niya na wala na siyang lugar para sa akin. Ngayon ang kanyang bagong asawa at ang kanyang mga anak ay nakatira doon. Wala na akong pupuntahan. Sa kabilang panig, isang mabibigat na katahimikan. Pagkatapos, tulad ng isang dormant na bulkan na nagising, sumabog si Lola Raya, ang anak ko na ito ay nawala ng isip para sa kabutihan. Sumakay ka sa kotse na ngayon at pumunta dito. Narinig mo ba? Huwag man lang mag-aaksaya ng pangalawang pag-iisip. Maingat na magmaneho. Maghahanda ako ng hapunan. At pagkatapos, sa unahang pagkakataon sa araw na iyon, sumigaw ako. Hindi sila luha ng galit, tulad ng mga nag-choke sa akin sa bahay ng aking ama. Sila ay luha ng kaluwagan ng pasasalamat. Salamat, Lola. Pupunta ako rito ng halos 2 oras. Mahal kita, aking batang babae. Ngayon pumunta. Maghihintay ako. Ang 2 oras sa kalsada ay dapat na oras upang sumasalamin, ngunit ang bawat kilometro ay nag-fuel lamang sa aking galit. Paano niya ito magagawa? Magpakasal kahit na hindi man lang sinasabi sa akin. Sino si Alina na ito? Saan ito nagmula? Pagdating ko sa bahay ni Lola, matapos na ang siyam. Dapat ay nanonood na siya ng bintana, dahil nagbukas ang pinto bago ko pa rin tumunog ang doorbell. Ah, mahal ko, Anya. Pinipilit ako laban sa kanyang dibdib na may puwersa na halos inalis ang hangin sa akin. Halika nang mabilis, dapat kang magutom. Ang amoy ng kanela at banilya ay nakapaloob sa akin tulad ng isang yakap. Sa sulok ng silid, isang maliit na puno ng Pasko na kumindat ng mga makukulay na ilaw, at ang talahanayan ay itinakda para sa 2 tao, na may mga pinggan mula sa mga espesyal na okasyon. Ginawa ko ang iyong paboritong pagkain, sabi ni Lola, na ginagabayan ako sa kusina. May mga pancake na may mash at isang charlotte na mainit pa rin sa oven. Naupo kami sa mesa, at sa unahang pagkakataon sa araw na iyon, nakahinga ako ng walang isang bagay na nahuhulog sa aking dibdib. Ngayon sabihin mo sa akin ang lahat, mula sa simula, inutusan niya, na may isang tono na walang pagtanggi. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Pagdating sa bahay, ang susi na hindi na magkasya, ang estranghero na sumakop sa aking silid kasama ang kanyang mga anak. Paano tinitingnan ako ng aking ama na parang nakakagulo ako, isang bagay na itatapon. Tahimik na nakinig si Lola, ngunit nakita ko ang kanyang mga knuckles na maputi habang hinahaplos niya ang napkin. Ang tulala na iyon, sa wakas ay nagbulong siya, nanginginig ang kanyang ulo. Hindi iyon kung paano ko siya pinalaki. Wala akong ideya kung ano ang nakapasok sa kanya. Hindi mo ba talaga alam ang tungkol sa kasal? Hindi isang salita. Hindi niya sinagot ang aking mga tawag ng maraming buwan. Palagi niyang sinasabi na ito ay trabaho. Trabaho, magtrabaho. Dapat alam kong may tama. Pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Lola ang telepono at tinawag si Elena Petrovna, kapitbahay ng aking ama. Lena, ito ay Raya. Ano ang nalalaman mo tungkol sa babaeng ito na ikinasal ng aking anak? Sa kabilang panig, isang buntong hininga. Ang aking Diyos, Raya, hindi mo ba alam? Magkasama silang ng mga 3 buwan.
Lumipat siya doon ilang linggo na ang nakalilipas kasama ang kanyang mga anak. Nagpakasal sila sa tanggapan ng pagpapatala 2 linggo na ang nakalilipas, tahimik, na walang kahit sino. Tumingin sa akin si Lola, malapad ang mga mata niya. 3 buwan. 3 buwan na nakatagpo niya ang babaeng ito at ikakasal siya. Ang mga lalaki ay uri ng mabuti, patuloy ni Elena. Ngunit maingay sila, tumatakbo sila sa paligid ng bakuran na sumisigaw. At nagmaneho siya ng isang malaking jeep, palaging paradahan sa gitna ng kalye. Nagagalit ang mga kapitbahay. Makalipas ang ilang minuto, naghang sila. Walang oras si Lola. Dinala niya ang numero ng aking ama. Sumagot siya sa 2 singsing. Nanay, kayon ay hindi magandang panahon. Michael Sergeyevich, makikinig ka sa akin. Ano ang kwentong ito na mayroon ka? Hindi ikaw ang magpapaliwanag kung ano ang iyong ginagawa. Sinipa mo ba ang iyong anak na babae sa labas ng bahay dahil sa isang babaeng kilala mo ng 3 buwan? Nawala mo ba ang iyong isip para sa kabutihan? Nanay, mangyaring hindi ngayon. Ngayon. Bakit ko nalaman ang tungkol sa iyong kasal mula sa aking kapwa at hindi mula sa iyo? Ayokong mag-alala ka, stammered niya. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol kay Alina nang huminahon ang lahat. Mag-alala? Kapag kailangan mo ng pera para sa negosyo noong nakaraang taon, tinawag mo ako ng 2 sa umaga. Ngunit isang kasal, hindi ba karapat, dapat nababala? Naririnig ko ang pag-igting sa kanyang tinig. Natatakot ako na hindi mo gusto si Alina. Mas bata siya, naisip kong hahatulan niya ako. Kaya ang pagpapalitan ng iyong anak na babae para sa isang estranghero ay ang solusyon. Iniisip ni Alina na si Marina ay isang banta. Sinabi niya na magdadala lamang siya ng mga problema. Namula si Lola. Ang babaeng ito ay hindi alam ang aking apo. Sino sa palagay niya ang pag-uusapan niya tungkol sa aking Marina? Ngunit ang aking ama ay nakabitin na. Itinapon ni Lola ang telepono sa mesa. Ikinalulungkot pa niya ito. Markahan ang aking mga salita. Ginugol namin ang bisperas ng bagong taon na sinusubukan na huwag pag-usapan siya o si Alina. Dinala ni Lola ang mga lumang album na Hindi ko sila nakita sa maraming taon, mga larawan ng aking maliit na ama, sa kanya kasama si Lolo bago siya namatay. Gumawa siya ng mainit na kakao, at nanatili kami hanggang sa madaling araw, nanonood ng isa sa mga lumang pelikulang Carnival sa Sea. Ngunit nakita ko, sa kanyang maliit na kilos, na ang kanyang galit ay kumukulo pa rin. Nag-ungol siya ng isang bagay tungkol sa mga hindi mapagpasalamat na mga bata, at oportunistang kababaihan, habang itinakda niya ang mesa. Noong umaga ng ika-negatibo 1 ng Enero, binuksan namin ang mga regalo, syempre, ay bumili ng mga bagay na kung sakali, tulad ng lagi niyang ginagawa. Hindi mo alam kung kailan magpapakita ang iyong apo, biro niya, ngunit seryoso ang kanyang mga mata. Bandang tanghali, tinawag niya ulit ang aking ama. Michael, ginugol ko ang buong gabi na iniisip ang tungkol sa iyong mga nakatutuwang bagay. Nagpasya ako. Kung nais mong bigyan ng kagustuhan sa isang estranghero, sa iyong sariling anak na babae, iyon ang iyong problema. Ngunit alamin na mula ngayon hanggang ngayon ay wala ka sa aking kalooban. Lahat, ang bahay, ang pagtitipid, napupunta sa Marina. Naghang siya ng isang pag-click at lumingon sa akin. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Lahat ay sa iyo ngayon. Ginawa niya ang kanyang pinili. Ipinagtapat ko na inilipat ako. Hindi dahil sa mana, ngunit dahil sa katotohanan na si Lola ay handang gupitin ang ugnayan sa kanyang sariling anak para sa akin. Makalipas ang ilang oras, huminto ang isang kotse sa harap ng bahay. Sumilip si Lola sa bintana. Magsalita tungkol sa Diablo, dumating na ang iyong ama. Kumatok siya ng husto sa pintuan. Nanay, bukas. Kailangan nating makipag-usap. Binuksan ito ni Lola, ngunit hinarang ang pasukan. Ano ang gusto mo, Misha? Itinulak niya ito sa tabi, itinuro ang daliri niya sa akin. Nalalason mo ang ulo ng aking ina. Sinusubukan mong paghiwalayin kami. Sinabi ko ang totoo. Sinipa mo ako sa labas ng bahay sa bisperas ng bagong taon. Galit ka dahil sa wakas masaya ako. Hindi mo matiis na pagkatapos mamatay ang iyong ina, may nakita akong isang tao. Masakit yan. Napaka-tatay, gusto ko lang maging masaya ka.
Ngunit hindi mo rin sinabi sa akin na nakakita ka ng isang tao. Hayaan ang tungkol sa kasal. Tama si Alina. Sinabi niya na magsiselos ka, na susubukan mong itulak kami. At nagmamadali kang manipulahin ang aking ina, hindi ba? Tumayo si Lola sa pagitan namin, ang kanyang mga kamao ay clenched. Sapat na. Huwag kang maglakas, loob namang, insulto sa aking apo sa aking bahay. Siya ay may sapat na gulang. 20 taon, Marina. Panahon na upang lumaki. Kami at Alina ay iniisip na kailangan mong malaman. Ginawa ni Lola ang kanyang tono sa kasuklam-suklam. 3 buwan kasama ang babaeng ito at sinusunod mo na ang kanyang payo tungkol sa iyong sariling anak na babae. Naiintindihan ako ni Alina, sagot ng aking ama, ang kanyang tinig ay nagielo. Pinapasaya niya ako tulad ng hindi pa ako mula nang namatay si Lida. Kumusta naman ang kaligayahan ni Marina? At ang iyong tungkulin bilang isang ama? Malamig na tinignan niya ako. Ngayon ang aking tungkulin ay sa aking bagong pamilya. Ang mga anak ni Alina ay nangangailangan ng isang ama. Sasamahan ko sila. Si Marina ay nagkaroon ng 20 taon ng aking oras. Ngayon ito ang mga stepchildren. Kaya't ito na. Ipinagpalit mo ako para sa kanila? Hindi ako nagbabago ng sinuman. Nagtatakda lamang ng mga prioridad. Ang kanyang tono ay nagyelo. At nagsasalita ng mga prioridad. Hindi na ako magbabayad para sa kolehiyo. Iniisip ni Alina na ang pera ay mas mahusay na namuhunan sa mga batang lalaki. Ang Timor at Igor ay nangangailangan ng mga klase sa palakasan, mga kampo ng tag-init. Nasa iyo na magbayad para sa kanilang pag-aaral. Huminto ang puso ko. Nangako siyang takpan ang 4 na taon. Mayroong 2 nawawala, ang pinakamahal na may mga dalubhasang paksa. Huwag kang mag-alala, mabilis na namagitan si Lola. Nagbabayad ako para sa matrikula sa kolehiyo ng Marina. Bawat huling sentimo. Namula ang aking ama. Iyon mismo ang pinag-uusapan ko. Pinihit mo siya laban sa akin. Walang sinuman ang lumiliko sa sinuman laban sa anumang bagay, Michael, pinutol ng Lola. Ikaw mismo ang gumawa ng pagpipilian na iyon kapag mas gusto mo ang isang estranghero sa iyong sariling anak na babae. Siya ay nagpupumig sa pagitan namin, ang kanyang mukha ay nagkalat. Ikinalulungkot mo ito. Tama si Alina. Kailangan nating putulin ang sinumang hindi sumusuporta sa aming kasal. Pagkatapos ay pumunta, sabi ni Lola, mababa at matatag. At huwag kang bumalik. Kasama ang kanyang asawa at mga anak. Ngunit huwag bumalik na humihingi ng kapatawaran. Napakahirap ng pintuan na umiling ang mga bintana. At iyon ay nang masira ako. Hindi pa ako umiyak ng ganyan mula noong araw na nawala ang aking ina. Aking batang babae, hinawakan ako ni Lola laban sa kanya, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa aking buhok. Patawarin mo ako, patawarin mo ako. Hindi ko maintindihan kung ano. At ibinigay ito sa kanya. Hindi ito ganito. Palaging sinabi ng iyong lolo, ang isang masamang babae ay maaaring maging isang mabuting tao sa isang estranghero. Kinabukasan, gumugol ng maraming oras si Lola sa telepono. Tinawag niya ang mga tiyuhin, pinsan, mga kaibigan sa pamilya. Sinabi niya ang lahat. Lahat talaga. Hanggang sa huling kahihiyan, ang huling kasinungalingan. Sa pamamagitan ng gabi, kalahati ng pamilya ay nagputol ng ugnayan sa aking ama. Ang asawa ng kanyang kapareha na tinawag, ang paanyaya sa kaganapan ng kumpanya ay nakansela. Si Uncle Tolia, na mamuhunan sa pagpapalawak ng negosyo, ay sumuko sa lugar. Tingnan natin kung paano niya nagustuhan ang nag-iisa, sabi ni Lola, ang kanyang mga mata ay malamig na parang bakal. Nanatili ako sa kanya sa bawat holiday. Pagkatapos, sa unibersidad. Ngunit bawat linggo, nang walang pagkabigo, tumunog ang telepono. Marina, ang iyong tiyahin na si Polina ay hindi mag-upa kay Alina. Hiniling ng iyong ama kay Tolia para sa isang pautang at tumanggi siya. Ang balita ay kumalat tulad ng wildfire. Walang ibang nais malaman tungkol sa kanila. Pagkalipas ng 2 linggo, isa pang tawag, sinabi ni Ispetrovna na ang kanilang bahay ay naging impyerno. Sumigaw si Alina sa mga batang lalaki, ang kanyang ama ay sumigaw sa kanya. Ang mga kapitbahay ay nagreklamo na sa grupo sa gusali.
Ipinagtapat ko, hindi ako nag-sorry. Nakaramdam ako ng isang mapait na kasiyahan. Ginawa niya ang kanyang pinili. Naway umani na niya ngayon ang kanyang inihasik. Pagkalipas ng 2 buwan ay lumitaw siya sa unibersidad. Aalis ako sa klase ng sikolohiya nang makita ko siya, nakatayo doon, naghahanap ng katawa, tawa sa isang suite na masyadong mahal para sa okasyon. Marina, kailangan nating makipag-usap. Ayokong makarinig ng anuman, ngunit mas malakas ang pag-usisa. Nagpunta kami sa isang coffee shop mula sa campus at umupo sa tapat ng bawat isa. Wala siyang oras, ito ang lahat ng iyong kasalanan. Diretso sa punto, tulad ng lagi. Dahil sa iyo, ang pamilya ay hindi na ako nakikipag-usap sa akin. Kinansela ni Tolia ang pamumuhunan. Hindi bibigyan ni Polina si Alina ng trabaho. Lahat ay tinatrato ako tulad ng isang ketong. Pinukaw ko ang kape, pinapanood siya. Mas matanda na siya. Ang mga madilim na bilog, ang hunched postura. Napili mo ba, tatay? Pinili mo si Alina at ang kanyang mga anak. Napalunok siya ng husto. Iyon lang ang mga kahihinatnan. Ang aking negosyo ay pupunta sa ilalim. Nag-aaway kami ni Alina sa lahat ng oras. Nagbabanta siyang umalis. Ibinagsak ko ang aking balikat. Hindi na ang problema ko. Tandaan mo kung kailan mo sinabi na kailangan kong lumaki at malaman ang mga bagay sa aking sarili. Nasunog ang mukha niya. Kailangan mong ayusin ito. Tumawag kay Lola. Sabihin mo sa kanya na nagsinungaling ako. Sabihin mo sa kanya na hindi mo ako sinipa. Tumayo ako at iniwan siya doon, nag-iisa sa kanyang kape at mga pagpipilian. Lumipas ang 2 taon. Nagbabayad si Lola para sa aking kolehiyo, tulad ng ipinangako niya. Ginugol ko ang bawat bakasyon sa kanya. Hindi ko nakita ang aking ama, hindi ko siya kinausap, ngunit pinaalam ako ni Lola. Ang kanyang negosyo ay nabangkarote, anya sa 3 taon. Sinabi ni Petrovna na tinawag niya ang lahat ng kanyang mga kontak, humihingi ng tulong sa paghahanap kay Alina ng isang trabaho. Walang sumang-ayon. Nanatili siya sa bahay kasama ang mga lalaki na hinihiling na bayaran ng kanyang asawa ang lahat. Lumaban sila halos gabi-gabi, iniulat ng kapitbahay. Ang mga batang lalaki ay wala ng kontrol, may mga problema sa paaralan. Kinuha ito ni Alina. Sa huling taon ng kolehiyo, tumawag si Lola na may bombshell news, na pilitang ibenta ng iyong ama ang bahay, Marina. Bumili siya ng isang maliit na apartment sa labas ng labas. At si Alina, umalis siya. Kinuha niya ang mga lalaki at bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang. Sinabi niya na hindi siya nag-sign up upang manirahan sa kahirapan. Dagdag pa ni Petrovna, sinabi niya sa kanyang mga kapitbahay na ipinangako sa kanya ng kanyang ama ang isang buhay na luho. Nang maubos ang pera, nawala ito. Hindi ako nag-sorry. Isang malamig na katiyakan lamang, ang hustisya ay tapos na. Sa pagtatapos, sumigaw si Lola nang may pagmamalaki sa harap na hilera. Sumama si Uncle Tolia sa pamilya. Nagdala si Tia Polina ng mga bulaklak. Ang kalahati ng mga kamag-anak ay nagpakita upang batiin ako. Nandoon din siya, sa huling bench, hunched over, ang kanyang murang suit ay hindi umaangkop sa kanyang katawan. Matapos ang seremonya, nilapitan niya ako noong kasama ko ang pamilya. Marina, 1 minuto. Lumayo kami. Binabati kita, bulong niya. Ang iyong ina ay ipagmalaki. Tumahimik siya. Gusto kong gawing tama ang mga bagay. Alam kong mali ako. Naghiwalay ako kay Alina. Tama ka sa kanya. Tumingin ako sa kanya, nag-aaral sa bawat kalye. Gas, bawat strand ng buhok puti. Ano ang gusto mo, tatay? Gusto kong bumalik ang aking anak na babae. Gusto kong maging kanyang ama muli. Nakakuha siya ng trabaho sa isang kumpanya ng konstruksyon, nagbayad siya ng kaunti, ngunit ito ay matapat na trabaho. Gusto kong maging pamilya ulit tayo. Umiti ako nang walang kagalakan. Nagpasya kang ihinto ang pagiging aking ama. Hindi ka lamang makakabalik kapag nagkamali ang unang pagpipilian. Alam kong nasasaktan kita. Ngunit ang mga tao ay nagkakamali. Hindi mo ba ako mapapatawad? Matagal na akong naisip. Hindi ako handa. Baka isang araw. Ngunit hindi ngayon.
Tumango siya, nabigo ngunit hindi nagtalo. Naiintindihan ko. Pagkalipas ng mga buwan, nakakuha ako ng trabaho sa isang ahensya sa marketing sa Moscow. Nagrenta ako ng sarili kong apartment, sinimulan ang aking pang-adulto na buhay. Natuwa si Lola sa pagmamataas. Madalas ko siyang binisita, dinala ko ang kanyang mga regalo, maliit na pagbabayad para sa kaligtasan na ibinigay niya sa akin kapag wala akong pupuntahan. Isang araw, tumawag siya ng balita, natagpuan ng iyong ama ang mga bagong mamumuhunan. Sa palagay niya ay maaari niyang itayo muli kung ano ang nawala sa kanya. At nakakakita siya ng isang bagong babae. Ang pangalan niya ay Irina, siya ang kanyang edad. Siya ay isang nurse. Sinabi ni Petrovna na siya ay isang disenteng tao. Pagkalipas ng 6 na buwan, inanyayahan kami ni Lola sa hapunan. Halos tumanggi ako, ngunit hiniling niya ito bilang isang espesyal na pabor. Mas mabuti siya. Mas buong, hindi gaanong panahunan. Ang bagong negosyo ay maayos, sinabi niya sa mesa. Gumawa sila ng mga pasadyang kasangkapan. Mas maliit kaysa sa dati, ngunit kumikita. At si Irina ay iba pa. Wala nang kinalaman kay Alina. Mabuti, matapat, walang pakialam sa pera. Gusto niya akong makilala. Hindi ko sinabi, ngunit hindi ko rin sinabi na hindi. Nakakakita rin ako ng isang psychologist, patuloy niya, nakakagulat ako. Sinusubukan kong maunawaan kung bakit ako gumawa ng gayong mga hangal na desisyon. Bakit pinili ko ang isang babae na halos hindi ko alam ang aking sariling anak na babae? Hindi ko siya nakita na umamin na kailangan niya ng tulong. Sinabi ng therapist na natatakot akong isa matapos mamatay ang iyong ina na hindi ko pinansin ang lahat ng mga palatandaan na masama si Alina. Hindi ko inaasahan na patawarin mo ako, ngunit inaasahan kong sa isang araw maaari nating muling itayo ang isang bagay. Tiningnan ko ang lalaki, ang aking bayani sa pagkabata, ang aking pahihirap na ngayon ay isang estranghero na nagsisikap na tubusin ang kanyang sarili. Siguro. Isang araw. Ngunit abutin ng oras. Tumango siya. Maghihintay ako hanggat tumatagal. Ngayon, maganda ang buhay ko. Karera sa pagtaas, ang aking apartment, mga kaibigan na sulit. Bisitahin ko si Lola tuwing 2 linggo, palaging may isang bagay na espesyal, ang aking paraan ng pagsasabi ng salamat sa pag-save sa akin kapag gumuho ang mundo. Nagpalitan ako ng mga mensahe sa aking ama paminsan-minsan. Nakikita ka namin sa mga espesyal na petsa, sa bahay ni Lola. Magalang kaming nagsalita, ngunit walang lapit. Maaaring hindi na ito pareho at okay lang iyon. Nalaman ko na ang taong dapat mahalin ka ng higit sa sinumang iba pa ay ang masakit sa iyo. At nalaman ko na ang totoong pamilya ay hindi lamang dugo. Siya ang mananatili kapag nahulog ang lahat.